Magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, muling bubukas ang pinto ng mga lihim at hiwaga. Dito sa Sigaw sa Dilim, maririnig ninyo ang mga kwentong hindi basta kwento, kundi mga bulong ng gabi, mga sigaw ng mga nilalang na nagtatago sa anino. Kaya kung handa na kayong pakinggan, isara ang ilaw, suotin ang inyong headset, at sabay-sabay tayong lumusong sa dilim ng kwento ngayong gabi. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito, isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Maki na isinilang nakakaiba sa pangkaraniwan dahil sa pagkakaroon ng anyo na katulad ng isang paniki. Kaya maituturing siyang isang batang paniki. Nagkaisip siya na hindi malinaw sa kanya ang pagkakaroon ng ganong katauhan, sapagkat hindi rin yun kayang ipaliwanag ng kanyang inang si Aling Lourdes, hanggang may natuklasan si Maki tungkol sa katotohanan sa pagkatao niya. Hadlang ba o kapintasan ang pagiging iba ni Maki? O ito ay magiging pakinabang sa kanya para harapin ang mga problema, lalo na ang ginagawang panggugulo ng mga aswang na banta sa katahimikan sa kanilang lugar? Saan magmumula ang pambihirang kapangyarihan ni Maki upang maging malakas siya at mapagtagumpayan ang pagsubok at panganib na kanyang makakaharap? Malalaman natin ang kasagutan sa kabuuan ng kwento na aking ibabahagi. Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak, para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Nakita ni Mang Amaro ang anak na si Lourdes na suot ang sombrerong buwi at nakatali sa bewang ang itak na nasa kaluban. Aalis ka, Lourdes? Opo, Ama. Sasaglit lang po ako sa may gubat. Doon po sa may kuweba. Hapon na, anak. Saka alam mo naman, ang napapabalita na may aswang na bigla na lamang lumilitaw. Baka mamaya matsyempuan ka at kung ano pang mangyari sa'yo. Hindi naman po ako magtatagal, Ama. Saka hindi sasantoy ng dala kong matalas na itak ang aswang nakaharang-harang sa akin. Bagong hasa itong itak ko. Para bang ganun-ganun na lang sa'yo, anak, kung sakaling may aswang kang makakaharap? Ama, hindi rin po ako nawawalan ng bawang kapag umaalis po ako ng bahay. Kaya tiyak, naligtas po ako. Kaya wag po kayo mag-alala sa akin. Ano bang gagawin mo doon? Para po kasing natatakam akong kumain ng inasal na kabog. Kabog ang tawag sa hayop na paniki sa kanilang lugar. Ginagawa nila itong pagkain, iniihaw o kaya naman ay iba pang uri ng luto. Pagkatapos itong katayin ay nilalagyan ng abo ang buong katawan. Saka nilalamas ito upang mabawasan ang kakaibang amoy. Saka lalagyan ng asin at tutuhugin sa isang kawayan upang ihawin. Ikaw na bata ka. Ang dami namang maaaring ulamin. Bakit naman paniki pa ang gusto mo? Natatakam po kasi ako, Ama. Saka alam niyo naman po na masarap po ang karne ng paniki. Ay nako, bahala ka na nga. Ikaw talaga, kapag may nagustuhan ka ay ipipilit mo talaga. Aalis na po ako, Ama, para makabalik din po kagad. Basta mag-iingat ka.
Nagmano muna si Lourdes sa ama, saka ito tuluyang umalis. Kailangan may mahuli siyang paniki pagdating niya sa gubat upang hindi siya abuti ng dilim at makabalik din kagad. Nasa kalahating oras din ng paglalakad ang kailangan gawin ng dalaga bago niya marating ang gubat na tinutukoy niya. May isang yungib doon na alam niyang pinamamahayan ng mga paniki at tiyak na makakakuha kagad siya. Subalit nang nasa gubat na ang dalaga, ay pagala-gala ang kanyang mga mata. Wari bang may hinahanap? Nang hindi makita ang hanap ng kanyang mga mata, ay humakbang ito patungo sa bukana ng yungib. Maya-maya pa ay lumabas ang mangilan-ngilan na paniki na namamahay doon. Agad ay ngiti ang namutawid sa labi ng dalaga dahil alam niya na naroon ang kanina'y hanap ng kanyang mga mata. Kagat na ang dilim sa buong paligid nang makauwi si Lourdes mula sa paghuli ng paniki. Nasa kusina ang amang si Mang Amaro at nag-aasikaso ng kanilang magiging hapunan. Ulila na sa ina si Lourdes. Edad 12 lang siya nang mamatay sa sakit ang kanyang ina, kaya tanging ang amang si Mang Amaro na ang nag-alaga sa kanya. Hindi na rin nag-asawa pa muli ang ama niya dahil para dito, iisa lang ang babaeng kanyang minahal. Yun ay ang kanyang ina na si Lourdes. Narinig ni Mang Amaro na dumating na ang anak. Oh, mabutit nakabalik ka na, Lourdes. Sabi ko naman po kasi sa inyo, ama, hindi po ako magtatagal doon. Hindi pa halos dumidilim, andito na po ako. Marami ka bang nahuling paniki? Marami naman po akong pwedeng hulihin. Kaya lamang, humuli lang po ako ng 5 piraso. Sapat na po to para maging ulam natin. Tutulungan na kita sa pag-aasikaso niyan para mailuto na kagad. Hindi na po, ama. Kaya ko na po ito. Kaya ako na po ang bahala. Hinayaan na lamang ni Mang Amaro si Lourdes na katayin at lutuin ang paniki na hinuli sa gubat. Yun na rin ang naging ulam nila ng gabing yun. Pagkatapos nilang kumain at nailigpit na rin ng kanilang pinagkainan, ay saglit silang nagpahinga. Sabi nga nagpapatunaw ng kinain. Habang nakaupo sa isang upuang nyari sa kawayan si Lourdes, ay napasulyap sa kanya ang kanyang ama. Nakita ni Mang Amaro ang anak na dalaga na napapangiti habang nakatingin sa kawalan. Tumayo ito at lumapit sa kanyang anak. Lourdes, anak, ayos ka na ba? Oo naman po. Ayos lang po ako. Bakit po? May problema po ba, ama? May napapansin kasi ako sa'yo. Ano po yun? Para kasing ibang sigla mo ngayon. Ilang araw ko na rin napapansin yon. Ama, ganito naman po talaga ako. Teka, may inilinihim ka ba sa akin, anak? Po? Wala po, ama. Anak, hindi mo kailangan maglihim sa akin. Ama, okay lang ako. Ay, sandali po at aayusin ko na po yung tutulugan nyo para makapagpahinga na po kayo. Alam kong maaga pa kayong gigising bukas dahil marami pa kayong gagawin sa taniman. Sinundan ng tingin ni Mang Amaro ang anak na dalaga. Ramdam niyang may kakaiba sa anak niya. Kaya nga lang, ayaw yung sabihin sa kanya. Lumipas pa ang mga araw. Napapadalas ang pag-alis ni Lourdes ng bahay upang magtungo sa gubat at lagi nitong dahilan ay ang kagustuhan niyang humuli ng kabog na uulamin dahil paborito niyang gawing inasal yun. Iba ang kutob ni Mang Amaro, subalit wala pa ring sinasabi ang anak. Kaya nang minsan umalis si Lourdes,
ay palihim niya itong sinundan. Nang nasa gubat na si Lourdes, ay wala namang kakaiba siyang nakita sa ginawa ng anak. Gaya ng ibig nitong gawin, ay humuli lang ng paniki at pagkatapos ay umuwi na rin ito. Kaya lalo lamang naguluhan si Mang Amaro. Isang buwan ang dumaan mula nang sundan niya ang anak sa gubat, ay dumalang na ang pagpunta roon ng anak na dalaga. Bagay na kanyang ipinagtaka, kaya naisipan niyang magtanong sa anak. Nagsasawa ka na ba sa inasal na paniki, anak? Abay, parang hindi ka na nakakaisip na magluto. Saka na lang po, itay. Baka magalit na po kasi sa akin ng mga paniki. Hindi lang yon. Baka mamaya tubuan ka na rin ng pakpak na kagaya nila. Napangiti na lamang si Lourdes sa sinabi ng kanyang ama. Tumalikod na si Mang Amaro upang balikan ang kanyang ginagawa sa likod ng bahay nang marinig niyang tumakbo patungo sa kanilang banyo ang anak. Naduduwal ito, nag-aalala si Mang Amaro, kaya sinundan si Lourdes. Anak, ano nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam, Mama. Parang nasira yata ang tiyan ko. Naduduwal ako. Ano bang kinain mong bata ka para masira ang tiyan mo? Hindi ko nga po alam. Kasi tamad nga po akong magkakakain ngayon. Pero bakit ka nagkakaganyan? May pagkakataon din po na para po akong nahihilo. Diyos ko, bukas siguro sasamahan kita sa health center dun sa may barangay para patignan ka at mabigyan ng gamot. Baka kasi kung ano na yan. Siguro po, mawawala rin po ito. Mas maigi kung matitignan ka. Baka sakaling may doktor doon. Saka na lang po. Maaabala lang po kayo kung sasamahan niyo pa ako. Sigurado ka bang ayaw mo? Opo. Pipitas na lang po ako mamaya ng halamang gamot na tinalaga ko. Baka nalamigan lang po itong sikmura ko. Subalit ang hindi magandang pakiramdam ni Lourdes ay hindi nawala. Tuwing umaga, tamad na bumangon ito at nagsusuka. Kaya lalo lamang nag-alala si Mang Amaro dahil labis nang nababahala ang ama ni Lourdes. Kaya pinuntahan nito ang hilot at albularya sa kanilang baryo. Napasyal ka, Amaro. Sumama ka muna sa bahay, Gunding. Abay, bakit? Ano ba nangyari? Gusto kong patignan sa iyo ang anak ko. Baka kung anong sakit niya. O kaya naman pinagkakatuwa ng kung anong lamang lupa. Aba, sige. May kukunin lamang ako sa loob ng kubo at sasama ako sa iyo. Nang makarating sa kanilang bahay, si Mang Amaro, kasama si Aling Gunding, ay nagtaka si Lourdes. Ama, bakit kasama niyo po si Aling Gunding? Kailangan kanyang masuri, Lourdes. Hindi na pangkaraniwan niyang nangyayari sa iyo. Baka may kung anong masamang espiritu na ang pumasok sa katawan mo. Kaya kung ano-ano ang nararamdaman mo. Ama, sinabi ko naman po sa inyo. Ayos lang ako. Saka mawawala rin to. Ayaw mo namang magpunta doon sa health center. Kaya si Gunding na lamang ang tinawag ko. Sandali lang. Matagal na ba ang masamang pakiramdam mo, Lourdes? Ilang linggo na rin po, Manang Gunding. Akin na nga ang kamay mo. Patingnan ako. At tubili si Lourdes, pero iniabot din niya ang kanyang kamay sa babaeng hilot. Dahil nakatingin sa kanya ang ama, kinapa-kapa ni Gunding ang pulso ni Lourdes. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. Bakit, Gunding? Parang nagulat ka yata. Ano pong problema? Mabilis ang pulso mo, Lourdes. Anong ibig sabihin nun, Gunding? Amaro, magkakaroon ka na ng apo. Hindi maintindihan ni Mang Amaro kung anong mararamdaman niya
sa narinig niya kay Aling Gunding. Isa pa, malaking palaisipan yon at katanungan sa utak niya. Alam niya'y walang nobyo ang kanyang anak. Hindi naman makapagsalita si Lourdes. Pakiramdam niya, nalunok niya ang kanyang dila at nanuyo ang kanyang lalamunan. Sandali nga, Gunting. Ano ba't sinasabi mo? Buntis si Lourdes. Kaya kung ano-ano ang nararamdaman niya. Normal sa isang babaeng buntis, yung nahihilo at naduduwal, lalo na kung umaga. Teka, baka naman po nagkakamali lamang kayo. Siguro po ay napapagod lang po ako, kaya bumilis po ang pulso ko. Hindi ako maaaring magkamali. Maraming ulit ko nang ginagawa ito. Pumupulso sa babaeng nakakaramdam ng hindi maganda. Kaya hindi ako maaaring magkamali na ikaw ay nagdadalang tao. Sige na, Gunting. Salamat na laban sa'yo. Ihahatid ko na lang sa'yo bukas yung ibibigay kong saging para sa ginawa kong pangabala. Hindi na, Amaro. Wala naman akong ginawa kundi pinulsuhan ko lang naman itong anak mo. Nagpaalam na si Aling Gunding. Tanging sinamang Amaro at Lourdes na lamang ang nasa loob ng bahay. Subalit, tila ba napakasikip para sa kanilang mag-ama ang bahay na yon. Tahimik din sila na tila walang taong naroroon. Hanggang sa binasag ni Mang Amaro ang katahimikan sa pagitan nila ng kanyang anak. Anong ibig sabihin nito, Lourdes? Magsabi ka! Yun lang ang tanging lumabas sa bibig ni Mang Amaro. Hindi kagad nakapagsalita si Lourdes. Agad na nangilid ang luha sa mga mata nito. Patawad po, Ama. Patawarin niyo po ako. Kung anong magiging kapalit ng kasalanan ko. Sige po, tatanggapin ko po yun. Kahit saktan niyo po ako, okay lang po. Kasalanan ko. Naglihim po ako sa inyo. Nakatingin lamang si Mang Amaro sa anak na walang tigil sa pag-agos ang luha. Halos madurog ang puso nito habang pinagmamasdang umiiyak ang anak. Masama ang loob niya dahil sa ginawa ng anak, sa naging paglilihim nito sa kanya. Subalit hindi niya kayang saktan at parusahan si Lourdes na tanging alaala ng kanyang namayapang mahal na asawa. Kaya tumayo si Mang Amaro. Wala nang anumang sinabi at niyakap ang anak. Maging siya man ay tumulo na rin ang luha. Lalong lumakas ang pag-iyak ni Lourdes dahil sa ginawa ng kanyang ama. Isa lang ang ibig ipahiwatig ng pagyakap sa kanya ni Mang Amaro. Wala man itong sinasabi, pero ang ibig sabihin ni pahiwatig nun ay nauunawaan siya at tanggap ang kalagayan nito. Salamat, Ama! Salamat po! Anak kita. At kahit ano pang naging pagkakamali mo, hindi kita kayang saktan, anak. Sorry po. Sorry po talaga, Ama. Ano mang kondisyon mo, ay tatanggapin ko, anak. Dahil bilang ama, ako ang unang dapat na maging karamay mo at umunawa sa'yo. Hindi na muna nag-usisa pa si Mang Amaro tungkol sa kalagayan ng anak. Alam niyang hindi pa yun ang tamang pagkakataon para magtanong siya. Marahil sa mga susunod na araw, hahayaan din niyang kusang si Lourdes ang magkwento at magpaliwanag sa kanya ng mga pangyayari. Gaya ng dapat asahan, ay binuksan na ni Lourdes ang laman ng kanyang puso upang sabihin sa ama ang lahat. Ayon sa kanya, ay isang binata ang nakita niya sa gubat na madalas niyang puntahan. Natutuhan niya itong ibigin hanggang may namagitan sa kanila. Kaya lamang hindi niya alam kung bakit bigla na lamang itong hindi na nagpakita sa kanya. Inilihim niya yon sa kanyang ama dahil natatakot siya
Yun nga lang, hindi mananatiling lihim ang lahat dahil nga nagbunga ang nangyari sa kanila. Pinakinggan ni Mang Amaro ang mga sinabi ng anak. Masama ang loob niya, subalit higit niyang pinairal ang pagmamahal at pangunawa kay Lourdes dahil walang ibang unang uunawa dito kundi siya na ama. Nandito lang ako, anak. Hindi kita maaaring pabayaan. Yan ang tanging maipamamana ko sa'yo. Maraming salamat po, Ama. Maraming salamat po. Kung nabubuhay lamang ang inang mo, Jack, na ganun din ang gagawin niya. Mauunawaan at tatanggapin niya anuman ang naging pagkakamali mo. Isa pa, ayoko rin mag-isip ka ng di maganda dahil sa kalagayan mo ngayon. Kung di na nagpapakita sa iyo ang lalaking yon, hayaan mo. Ako ang bahala sa inyo ng aking magiging apo. Ang takot na dati bumabalot sa damdamin ni Lourdes ay napawing lahat. Gumaan ang kanyang pakiramdam at naibsan ang bigat na kanyang dinadala. Dahil yun sa kabaitang ipinadama ng kanyang ama. Hindi naging mahirap para kay Lourdes ang pagdadalang tao dahil nakasuporta ang kanyang ama. May mga pagkakataong umaasa pa rin siya na bigla na lamang darating ang lalaking minamahal at tatay ng kanyang magiging anak. Sakaling magpakita ito sa kanya, ipapakilala niya ito sa kanyang ama. Kaya lamang ay tila mabibigo lamang siya dahil sa paglipas ng mga araw ay wala kahit anino ng lalaking kanyang pinagkatiwalaan. Hanggang sa lumipas ang mga araw, ngayon ay nasa ika-6 na buwan na ng pagbubuntis si Lourdes. Naglalakad-lakad siya tuwing umaga dahil kailangan niya yon para exercise at nang hindi siya mahirapan sa kanyang panganganak. Hindi inaasahan ay nakasalubong niya si Aling Gunding. Ikaw pala, Lourdes. Ang laki na pala ng tiyan mo. Tama yung ginagawa mo na naglalakad-lakad ka. Kaya nga po, medyo nahihirapan nga lang po ako, Aling Gunding. Konting tiis lang. Mga ilang buwan na lang yan. Oo nga po. Ang totoo nga ay napakaswerte mo sa ama. Napakabait ni Amaro. Kung sa iba yan, ay Diyos ko. Baka kung ano nang ginawa sa anak nila nang malamang buntis. Kaya nga po, Aling Gunding. Sobra po ang pasasalamat ko kay Ama. Hindi sa nakikialam ako, Lourdes. Nasa na ba ang ama ng batang yan? Wala na po akong balita. Saka, hindi na rin po namin pinag-uusapan ni Ama. Okay lang po sa kanya. Kaya naman po naming alagaan ang magiging anak ko. Abay, oo naman. Basta kapag malapit ka ng mga anak ha, abisuhan mo lang ako. Opo, Aling Gunding. Sanay na ako sa pagpapaanak. Kaya tinitiyak ko sa'yo, hindi ka ganong mahihirapan. Sana nga po. Kasi po, isipin ko pa lang po na manganganak na ako. Aba, abot-abot na po talaga ang takot ko. Alisin mo yan sa isip mo. Dahil magpapahina yan ang loob mo. Basta ang ilagay mo sa utak mo, kaya mo at makakaraos ka. Iniwan na ni Aling Gunding si Lourdes. Ang mga sinabi sa kanya ng matandang hilot ay malaking bagay para gumaan ang pakiramdam niya at lumakas ang kanyang loob. Habang papalapit ang takdang araw ng panganganak ni Lourdes, ay alagang-alaga ni Mang Amaro ang anak. Halos hindi na ito pinakikilos sa bahay sa takot na baka kung mapano si Lourdes. Ako na ang gagawa ng mga yan, anak. Itay, paghuhugas lang naman po ng plato tong ginagawa ko. Kahit na ba, maupo ka na lang at kaya ko na yan. Magaan lang naman po ito, Itay. Huwag na sanang matigas ang ulo mo, anak. Para yun sa kaligtasan nyo ng apo ko.
Mamaya kasi yan eh. Matapilok ka o kaya madulas. Baka kung mapano ang apo ko. Ay nako, ang itay talaga. Gusto ko paglabas ng apo ko, guwapong-guwapo siya. Kamukha ng lolo. Sigurado po ba kayo na lalaki ang magiging anak ko? Abay, oo naman. Saka yun ang sinasabi ng ibang nakakakita sa'yo. Lalaki ang magiging anak mo, Lourdes. Sana nga po ay totoo. Paano po kung babae? Basta, 100% sigurado ko. Lalaki ang magiging apo ko. Hindi na nakipagtalo pa si Lourdes sa kanyang ama. Pero yun din ang kanyang panalangin na sana ay lalaki ang kanyang magiging anak. Una ay para maging masaya ang kanyang ama. Ikalawa ay magkakaroon siya ng tagapagtanggol. Maagang natulog ng gabing yon ang mag-ama. Napapadalas kasi ang pagsakit ng tiyan ni Lourdes. Konting panahon na lang ang hinihintay nito bago dumating ang araw ng panganganak. Dahil buntis, ay mababaw lamang matulog si Aling Lourdes. Sumipa ang bata sa kanyang tiyan at nakaramdam din siya ng panubig. Ang ganung bagay ay normal lang sa babaeng nagdadalang tao, lalo na't malapit ng manganak. Subalit pagdilat ng mata ni Lourdes para magbanyo, ay ganun na lamang ang sindak nito dahil sa isang mahabang tila makapal na sinulit na nakabitin ang dulo nito ay galing sa itaas ng kanilang bubong. Gumagalaw ang bagay na yon na nakalawit. Diyos ko! Tila to ng aswang na tiktika! Gusto niyang sipsipin ang dugo ng anak ko! Nataranta si Lourdes at hindi alam ang gagawin. Nagsisisigaw ito kaya nagising ang kanyang ama na si Mang Amaro. Agad na nakita niya ang nakalawit na mahabang dila sa tapat ng malaking tiyan ng anak. Nagmamadaling dinampot ni Mang Amaro ang kanyang bulok na nasa ulunan niya. Sadyang naghahanda ito ng itak sa tabi ng kanyang higaan para sa mga ganoong pagkakataon. May nawalang niyang aswang na to, ang apo ko! Mabilis ang bawat kilos ni Mang Amaro. Gamit ang matalas na itak, ay hinaribas niya ng taga ang mahabang dila ng aswang. 2 ulit ang ginawa niyang pagtaga rito, kaya 2 ulit din itong naputol. Dinig na dinig ni Mang Amaro ang sigaw ng aswang na naputulan ng dila, maging ang malakas na pagkakabagsak nito mula sa bubong ng kanilang bahay. Nagmamadali namang lumabas ng bahay si Mang Amaro upang tiyakin na hindi na makakaligtas pa ang aswang na ibig pumatay sa kanyang anak at apo. Dinatnan niya sa labas ng bahay na nakatihaya ang aswang. Hirap ito dahil sa pagkakaputol ng mahaba nitong dila. Imundayan ito ng saksak ni Mang Amaro upang ibigay na sa aswang ang kanyang katapusan. Kaya lamang mabilis itong gumapang papalayo hanggang sa mawala na sa lugar na madilim at kasukalan. Nakatakas pa ang walang hiya! Sayang! Napatay ko na sana siya! Pero tiyak, malaking kawalan sa kanya ang pagkakaputol ng kanyang dila. Malamang, hindi na yun bumalik. Nabigo si Mang Amaro na mapatay ang aswang. Pero nagpapasalamat pa rin siya dahil hindi nagtagumpay ang halimaw para pinsalain ang kanyang apong nasa sinapupunan ni Lourdes. Kaya naman, ng mga sumunod pang gabi ay naging alerto na si Mang Amaro. Binabantayan niya ang anak kaya mababaw lagi ang kanyang tulog. Subalit ng mga sumunod pang gabi, habang naiidlip ang matandang lalaki nang bigla itong tawagin ni Lourdes, umiiyak at nahihirapan ito. Bakit anak? Ano nangyayari sa'yo? Ama, sobrang sakit na po ng tiyan ko.
Manganganak na yata ako. Sigurado ka ba? Oo, Ama. Parang lalabas na ang bata. Nataranta si Mang Amaro. Hindi alam kung anong gagawin. Lalo na't walang maiiwan sa bahay kapag tumawag siya ng hilot. Nag-aalala rin siya na biglang dumating ang aswang at kung anong gawin sa kanyang anak at sa magiging apo niya. Pero nakaisip ito ng paraan. Itong matalas na itak, anak. Nandito lang sa tabi mo, ha? Tsaka bawang din, meron dyan. Gamitin mo yan. Kapag may naramdaman kang aswang, kailangan kong umalis para sundin si Aling Gunding. Kailangan mong tulong niya dahil manganganak ka na. Sige po, Ama. Sunduin niyo na po si Aling Gunding. Aray! Alabas na yata! Anak, sandali lang. Lakasan mo lang ang loob mo. Babalik din kagad ako. Opo. Sige na po. Huwag niyo na po akong alalahanin. Kakayanin kong ipaglaban sa aswang ang anak ko. Nagmamadali nang umalis ng bahay si Mang Amaro. Madilim ang gabi, kaya may bitbit siyang sulot. Lakad-takbo ang kanyang ginagawa upang agad na makarating sa bahay ni Aling Gunding. Salamat na lang at naroon sa kanyang bahay ang matandang hinot. Kaya agad niyang naisama ito pabalik. Wala namang dumating na aswang ng gabing yon, kaya walang nanggulo kay Lourdes. Agad na hinarap ni Aling Gunding si Lourdes habang nasa kusina naman si Mang Amaro upang magpainit ng tubig na kailangan. Sige, Lourdes. Umiri ka pa. At malapit na lumabas ang bata. Iri pa! Paulit-ulit ang ginagawang pag-ire ng babaeng manganganak hanggang sa naipanganak ni Lourdes ang sanggol. Subalit ganun na lamang ang gulat ng matandang hilot na si Aling Gunding nang makita ang sanggol na isinilang ni Lourdes. Malakas ang kanyang boses na napasigaw at narinig yun ni Mang Amaro. Mabagin langit. Bakit ganito ang anak mo, Lourdes? Dahil sa narinig na yun ni Mang Amaro, ay nagmamadali itong pumunta kina Aling Gunding at Lourdes. Bakit, Gunding? Ano ba problema? Amaro, naku Diyos ko po. Ang anak ni Lourdes, tignan mo. May maliit na pakpak sa likod na katulad na sa panike. Saka ang mata at ang ilong niya. Kakaiba. Mukhang halimaw ang anak mo, Lourdes. Hindi! Hindi po totoo yan, Aling Gunding! Hindi halimaw ang anak ko! Diyos ko, ayoko na. Ayoko na, Amaro. Uuwi na ako. May halimaw. Sandali! Gunding! Huwag ka munang umuwi! Kaya mo nang asikasuhin yan, Amaro. Ikaw na ang bahala sa anak ni Lourdes. Aalis na ako. Meron na sana akong gustong ipakiusap sa iyo, Gunding. Kumalma ka muna. Ano yun? Huwag na sanang makakalabas pa tungkol sa anak ni Lourdes. Kung ano man ang nakita mong kakaiba sa apo ko, sa'yo na lang yun, Gunding. Huwag nang makakarating pa kung kanino. Hindi ko may papagako. Saka, baka salot itong apo mo. Aling Gunding, hindi po salot ang anak ko. Nakikiusap ako sa iyo, Gunding. Para sa katahimikan namin, manatiling lihim na lang sana ang mga nakita mo. Hindi na sumagot pa si Aling Gunding at tuloy-tuloy na itong umalis. Kaya si Mang Amaro na ang naglinis sa sanggol at pumutol ng pusod nito. Habang tumatakbong papauwi si Aling Gunding, ay nakita niya ang pagkakaroon ng mga paniki sa lugar na kanyang dinaraanan. Noon lamang siya nakakita ng maraming paniki. Sinigla ng takot ang matandang hilot, pero nagpatuloy siya sa pagtakbo papauwi. Sa paglipas ng mga araw, ay wala namang kakaibang nangyayari. Nanatiling walang alam ang mga kalugar ni Mang Amaro sa itsura ng sanggol na isinilang ni Lourdes. Naisip ni Mang Amaro, marahil ay pinakinggan ni Aling Gunding
ang kanyang ipinakiusap. Samantala, sa bahay naman ni Aling Gunding ay ilang araw nang nag-iisip ang matandang hilot. Hindi maalis-alis sa utak niya ang nakitang itsura ng anak ni Lourdes. Maging sa kanyang panaginip ay tila nakikita niya ang kakaibang itsura nito. Isang bagay ang nasa isip niya na posibleng salot ang anak ni Lourdes at magdulot yun ng kamalasan sa kanilang baryo. Nagdadalawang isip siya kung kailangan ba niyang ipaalam sa ibang tao ang tungkol sa bagay na yun o dapat pa siyang maghintay ng kung anong mangyayari sa baryo para matiyak niya kung salot nga ba ang apo ni Mang Amaro. Subalit isang gabi, nagpapahinga na si Aling Gunding nang marinig niyang tila may ingay galing sa labas ng kanyang bahay. Nag-alala siya, lalo na't nagsipagputak ang kanyang mga alagang manok na naroon sa kulungan. Tila ba nabubulabog ang mga ito? Napilitang lumabas ng bahay ang matandang hilot. Sa paglabas niya ng bahay ay naramdaman niyang tila may nakamasid sa kanya. Iginala niya ang kanyang paningin sa buong paligid at may anino siyang napansin sa isang bahagi ng kanyang bahay. Nakaramdam ng kaba ang matandang hilot. Bago pa siya makasigaw, pagkakita sa may-ari ng anino ay nahawakan na nito ang leeg ni Aling Gunding. Mahigpit ang pagkakasakal nito sa hilot hanggang sa tuluyang kapusin ng hininga at mawalan ng buhay ang kawawang si Aling Gunding. Saka binitiwan nito ang matandang babae at bumagsak na yun sa lupa. Kinabukasan ay kumalat ang balitang yun tungkol sa pagkamatay ni Aling Gunding. Nakarating yun kina Mang Amado at Lourdes. Ano ho? Patay na ho si Aling Gunding? Oo anak, yun ang nalaman ko kanina dun sa usap-usapan. Walang anumang sugat si Gunding. Mukhang pinatay daw sa sakal. Nakatingin lang si Lourdes sa kanyang ama. Oh, ba't ganyan ka kumakatingin sa akin, Lourdes? Kuwan po kasi, ama. Anak, huwag mo sabihin na pinag-iisipan mo ko na siyang gumawa noon kay Gunding. Hindi naman po, ama. Kaya lamang po, alam kong may ipinakiusap po kayo sa kanya na hindi naman niya sinagot. Alam ko, pero hindi ko magagawa ang ganong bagay kay Gunding. Saka may takot pa rin ako sa Panginoong Diyos. Naiintindihan ko po kayo, ama. Pero sino kaya ang gumawa ng kay Aling Gunding? Hindi natin kilala ang tunay na pagkatao niya. Baka meron siyang ibang atraso at yun ang tumira sa kanya. Kung sa bagay, tama po kayo. Sa isang banda, ay pabor sa atin ang sinapit niya. Kahit pa nakakalungkot yun, lalo na't siya lang ang tanging nakakaalam ng tungkol sa iyong anak. Yan nga din po ang ikinakabahala ko, ama. Hindi natin maililihim ng habang buhay ang kalagayan ng anak kong si Maki. Lalong hindi natin siya maitatago kapag lumaki at nagkaisip na siya. Naisip ko na rin yan, anak. Pero kailangan tayong gumawa ng paraan. Ano pong ibig niyong sabihin, ama? Isa lang ang naisip ko. Aalis tayo sa lugar na to at mamumuhay na malayo sa mga tao. Yun lang ang naiisip kong pwedeng gawin para mailayo natin si Maki sa panghuhusga ng mga tao. Dahil ayoko rin pag-isipan siya ng hindi maganda. Dahil wala ng ibang paraan upang maitago ang batang si Maki sa mata ng mga tao, kaya pinili ng mag-ama na lumayo. Nanirahan sila sa gitna ng gubat, malayo sa mga tao. Doon nila pinalaki ang bata. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Nagkaisip si Maki na malayo
sa mga tao. Kinondisyon ni Mang Amaro ang utak ng bata na kailangang walang makakakita sa kanya dahil maaari siyang saktan ng mga ito, lalo na sa kakaiba niyang itsura. May malaki siyang mga tenga at mabibilog na mata. Ang kulay ng kanyang balat ay higit pa sa kayumanggi na tila mangitim-itim. Matulis ang mga kuko na katulad sa isang paniki. Kung pagmamasdan ng itsura ni Maki ay isa siyang batang paniki. Isa sa dahilan na naiisip ni Mang Amaro ay ang pagkahilig ng anak sa inasal na kabog. Kaya lamang hindi pa nagdadalang tao noon si Lourdes nang madalas itong humanap ng paniki para gawing pagkain. Kung ano man ang tunay na dahilan ay hindi pa maabot ng kanilang isipan. May pagkakataon na naiisip ni Lourdes ang lalaking minahal niya, ang ama ng kanyang anak. Kaya lamang hindi naman ito kagaya ni Maki dahil ang lalaking kanyang pinagkatiwalaan ay katulad niyang tao ang itsura, hindi rin mukhang paniki. Kaya nga ipinagtataka rin niya kung bakit ganun na lamang ang naging anyo ng kanyang anak nang isilang niya. Habang lumalaki ang bata, ay naging libangan ni Maki ang makipaglaro sa mga hayop na nakikita niya sa gubat. Naging maamo sa kanya ang mga ito, lalo na ang mga ibon. Sa pakikipaglaro, kapag may narinig siyang ingay na posibleng may ibang tao, ay agad siyang nagtatago, gaya ng bilin sa kanya ng ina at ng kanyang lolo Amaro. Saan ka na naman ba galing na bata ka? Naglaro lang po ako, inay. Baka kung saan ka na naman nakarating, ha? Hindi po. Diyan lang po kami sa lugar malapit dun po sa may talon. Kalaro ko po yung mga kaibigan kong ibon. Basta anak, ha? Lagi kang mag-iingat. Ginagawa ko naman po yung palagi eh. Dapat lang. Dahil mahirap kung may makakakita sa'yo. Baka kung anong gawin nila. Siyempre, ayaw namin ng lolo mo na may mangyaring masama sa'yo. Opo, ina. Lagi ko pong tatandaan ang mga biling niyo po sa akin. Lumaking mabait at masunurin ang bata. Kaya palagay ang loob ni Lourdes na wala itong gagawing kalokohan. Nang mga sumunod na araw ay naligalig ang mga naninirahan sa baryo dahil sa kumalat na balita na may mga grupo ng aswang na tumayo mula sa ibang bayan at naghahanap ng kanilang mapagkukutaan dahil may mga nagsasabi at may mga nakakakita sa mga ito. Nagkukubli daw ang mga aswang sa mga kuweba sa kabundukan. Napakinggan yun ni Mang Amaro nang minsan siyang bumaba ng bayan upang bumili ng kanilang mga kailangang pagkain. Totoo po kayang nasagap niyong balita, ama? Hindi ko rin tiyak, Lourdes. Pero, posible yun. Kung sa bagay, lalo na po sa mga panahon ngayon na talagang hindi na pangkaraniwan ang mga nangyayari. Iba't ibang kasamaan na po ang nagaganap. Kaya hindi po nakapagtataka kung may mga kampo ng kadiliman na maaaring gumala sa baryong to. Kung totoo na nagkukuta sila dito sa gubat, sa mga yungib na narito, nasa peligro ang buhay natin, anak. Ang inaalala ko po ay si Maki. Lalo na kung saan-saan po siya nakakarating dito sa gubat. Tama ka, anak. Hindi na nga natin siya na ipapasyal sa kapatagan dahil sa kalagayan niya. Tapos pati ba naman dito sa gubat, hihigpitan pa natin siya. Yun na nga po. Hindi na nga normal ang buhay niya. Tapos, may panibago na namang problema. Nakakaawa na ang apo ko. Isang bagay lang ang gusto kong mangyari sa kanya. Yun na yung maging normal na ang buhay niya. Yung matanggap siya ng mga taong makakakita sa kanya sa kabila ng kakaiba niyang itsura. Sana nga lang ay meron pang paraan, ama.
Kahit mahirap yung gawin ay susubukan ko para sa aking anak. Kahit naman ako, Lourdes, para makita kong masaya ang aking apo. Teka, nasa na nga pala ang batang yon? Nasaan si Maki? Nagpaalam po sa akin kanina, Ama. Sabi niya po mamimitas lamang po siya ng mga prutas. May dala kasi akong pasalubong para sa kanya. Bihira siyang makatikim ng tinapay dahil puro prutas ang kinakain niya dito sa gubat. Kaya tiyak na magugustuhan niya ito. Baka maya-maya lang po ay pauwi na rin yun. Samantala, malayo na ang narating ni Maki. Nawili siya sa paghahanap ng mga prutas na mapipitas. Sawa na siya sa bayabas, saging at aratilis. Kaya naghahanap siya ng iba pang prutas sa gubat. Inabutan na siya ng hapon. Nakaligtaan niya na ang oras. Naku po, papalubog na pala ang araw. Malayo na itong narating ko ah. Baka nag-aalala na sa akin sila Ina at Lolo Amaro. May pupuntahan pa sana ang bata. Kaya lamang, kailangan niya nang umuwi. Maaari na siyang abutan ng dilim kung mapapalayo pa siya. Kaya naman, hindi na niya itinuloy ang kanyang pupuntahan. Umiba na siya ng daan. Pabalik na yon papauwi ng kanilang bahay. Habang naglalakad ang bata, papauwi, nang may naramdaman siyang tila may sumusunod sa kanya. Ano yun? Parang may ingay at mga kaluskos ako naririnig. Parang may nakatingin at sumusunod sa akin. Iginala ni Maki ang kanyang mga mata, subalit wala naman siyang makita na kung anuman. Hindi. Baka mamaya guni-guni ko lang yun. Itutuloy ko na nga lang ang paglalakad ko para makauwi na kaagad ako. Muli na namang napahinto ang bata dahil mas lumalakas ang kaluskos at ingay na naririnig niya na tila ba tunog ng kung anong hayop. Hindi kaya may ligaw na hayop na sumusunod sa akin? Lagot siya kung talagang ligaw na hayop siya. Buti na lang, lagi kong dala tong maliit na itak na ginawa ni Lolo Amaro. Biling kasi niya na palagi ko daw itong bitbitin kapag aalis ako ng bahay at gagawi dito sa gitna ng gubat. Para meron akong magagamit kapag may ahas o kaya ligaw na mabangis na hayop na aatake sa akin. Muli ay nagpatuloy sa paglalakad ang bata na si Maki. Dahil sa dalang itak ay nagkaroon siya ng lakas ng loob. Alam niya na may magagamit siyang panglaban sa kung anumang hayop na bigla na lamang susulpot sa kanyang dinaraanan. Naghahabol ng oras ang batang si Maki dahil nagsisimula ng dumilim. Ganun na lamang ang gulat niya nang biglang may sumulpot na kakatuwang nilalang. Noon lang niya nakita ang ganoong anyo. Isang nilalang na nakakatakot ang itsura. Isa itong uri ng aswang na ang muka ay pinaghalong baboy damo at mabangis na aso. Nakatayo sa harap niya at umaangil. Nakalabas ang matutulis na pangil na ang laway ay tumutulo na gaya ng asong ulol. Hindi lang yun nag-iisa dahil may ilang kauri niya ang sumulpot mula sa madamong lugar. Napaurong si Maki ng matindi ang kabog ng kanyang dibdib. Subalit pilit niyang pinaglalabanan. Hindi siya dapat magpadaig sa nararamdaman niyang takot. Sisirain ng takot ang kanyang loob at hindi siya makakapag-isip ng dapat gawin. Dahil sa sitwasyong yun, ang kailangan ni Maki ay makaalis sa naturang lugar. Lalo na't sa pakiwari niya ay walang magagawa ang hawak niyang itak para labanan ang mga aswang na nasa kanyang harapan. Gumalaw ang pakpak ni Maki na nasa loob ng kaninang suot na t-shirt. Mula nang nagkaisip siya ay hindi pa niya nagagamit yun dahil pinagbabawalan siya ng kanyang ina. Kaya lang sa pagkakataong yun ay kusang gumalaw yun, lalo na't magagamit niya ito sa sandaling yun. Lumusot ang pakpak sa suot niyang manipis na t-shirt.
Kaya bago pa nakasugod ang mga aswang na nasa kanyang harapan, ay inilipad siya ng pakpak na gaya ng sa paniki papaitaas. Subalit hindi sanay si Maki na gamitin yun, kaya nakaramdam kagad siya ng pagod. Dahilan para hindi niya na maikampay ang pakpak at unti-unti siyang bumulusok paibaba. Hanggang sa bumagsak siya sa damuhan. Nakita ng mga naroong aswang ang nangyari at tumakbo ang mga ito upang atakin ang batang paniki. Subalit bago pa nila makuha si Maki, mula sa masukal na lugar ay may lumitaw na isang nilalang. Isang taong paniki na siyang humarap sa mga aswang. May taglay na sandata na katulad ng isang karit ang taong paniki, at ito ang ginamit niya para harapin ang mga aswang na ibig sanang umatake kay Maki. Nakipaglaban ang taong paniki at hindi siya tumigil hanggat hindi napapatay ang mga aswang. Nakatingin lang si Maki sa mga nangyayari. Buong tapang na nakipagpambuno ang taong paniki upang iligtas ang bata sa kamay ng mga aswang. Nang matiyak ng taong paniki na patay na ang mga aswang, ay lumapit kagad ito kay Maki. Habang papalapit ang taong paniki, ay umuurong naman ang bata na tila ba natatakot. Huwag kang matakot, bata. Ligtas ka na. Salamat po. Iniligtas niyo po ako. Dahil hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa'yo. Ang husay niyo pong makipaglaban. Napatay niyo po yung mga halimaw. Salamat po talaga. Mga aswang sila. Sila ang mga nilalang na nagkukuta ngayon dito sa gubat. Nagdadala sila ng lagim at takot sa baryo Maulap. Salamat po sa pagtulong niyo. Manong, ano po bang pangalan niyo? Elias. Ako si Elias Paniki. Elias Paniki? Ako naman po si Maki. Masaya akong makilala ka, Maki. Sige, kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka palagi. Salamat po sa inyo, Elias Paniki! Lumakad na papalayo ang taong paniki at maya-maya pa lumipad na ito papaitaas. Sinundan siya ng tingin ni Maki. Wala na ang taong paniki nang may maalala ang bata. Sayang, ba't di ko kagad tinanong sa kanya? Katulad ko nga pala siya. Meron din siyang pakpak na katulad ko. Baka alam niya ang sagot. Bagamat may panghihinayang na nararamdaman si Maki, ay wala na siyang magagawa pa. Habang naglalakad pa pauwi, ay hindi maalis sa isip niya ang tanong na naiwan sa kanyang isipan. Madilim na nang makarating sa kanilang bahay ang bata. Nasa mukha ni Lourdes ang labis na pag-aalala nang makita ang kanyang anak. Diyos mo yung bata ka. Saan ka ba galing? At ngayon ka lang? Pasensya na po kayo, ina. Nakaligtaan ko po kasi ang oras eh. Hindi ko po namalayan na madilim na. Ikaw talaga. Kabiling-bilinan ko sa'yo na huwag ka magpapaabot ng dilim. Lalo na ngayong delikado ang panahon. Ina, si Lolo Amaro po. Umalis dahil hinahanap ka. Nag-aalala na rin sa'yo ang lolo mo. Kaya naman hinahanap ka. Ina, meron nga po pala akong sasabihin sa inyo. Kasi po, may mga aswang po na bigla na lamang pong humarang sa akin. Diyos ko, yan ang nga ba ang sinasabi ko eh. Kaya ayaw ko nagpapaabot ka ng dilim sa kung saan. Pero ina, wala naman pong masamang nangyari sa akin eh. Ito po, buhay na buhay po ko. At nakauwi po ako ng buo. Nagawa mo pa talaga magbiro. Kasi po masyado po kayong seryoso eh. Okay lang naman po ako. Eh paano kung may masamang nangyari sa'yo?
Hindi ko kakayanin yun, anak. Baka ikamatay ko yun. Teka lang, kung may aswang na humarang at umatake sa'yo, paano ka nakaligtas, anak? May tumulong po sa akin, ina. Ano ka mo? May tumulong sa'yo? Abay, sino? Isang taong paniki po siya, ina. Ang galing nga po niya eh. Ang husay niya po makipaglaban. Ang pangalan niya po ay Elias Paniki. Elias Paniki? Opo, yun po ang sabi niya sa akin eh. Sayang nga po, umalis kagad. Kaya hindi ko na po siya natanong. Abay, bakit? Ano bang itatanong mo sa kanya, anak? Bakit magkapareho po kami? Merong pakpak na gaya ng sa Paniki. Inay, bakit po kaya kami parehong may pakpak, no? Kwan, baka mahilig din kumain ng inasal na paniki ang nanay niya nung ipinagbubuntis siya. Kaya nagkaroon din siya ng pakpak na gaya ng sayo. Di ba yun ang sabi ko sa'yo kung bakit ipinanganak kita na may pakpak na gaya ng sa paniki? Dahil ipinaglihi kita sa paniki. Yun ang madalas kong inuulam noon. Nakatingin lamang si Maki sa kanyang ina. Maraming ulit niya nang naririnig ang ganung paliwanag ng nanay niya. Subalit hindi alam ni Maki kung dapat ba niyang paniwalaan. Dahil ang totoo ay naghihintay ang utak niya ng iba pang rason kung bakit meron siyang pakpak na gaya ng sa paniki. Nang gabing yon ay hindi makapagtulog si Lourdes dahil sa mga sinabi ng anak tungkol sa taong paniki na nagligtas sa kanya. Ipinaalam yun ni Lourdes sa kanyang ama. Hindi niya maaaring ilihim yun dahil sasabihin din yun ng bata sa kanyang lolo. Paano naging katulad ni Maki ang nilalang na sinabi niya? Hindi ko rin po alam, Itay. Isang taong paniki ang tumulong sa kanya. Ibig sabihin ay may mga nilalang na katulad ni Maki. Yun nga po ang iniisip ko, Itay. Hindi lang pala nag-iisa si Maki na ganyan ang itsura, kundi may iba pa. Naisip ko, siguro hindi pangkaraniwan ng mga paniki na nakukuha mo sa gubat at ginagawa mong pagkain. Posibleng may sumpa, anak, at lumitaw ang sumpa sa iyong anak. Kaya lang, sabi ni Maki, hindi naman masamang nilalang yung taong paniki na nakita niya. Dahil tinulungan pa nga siya at iniligtas sa pag-atake ng mga aswang. Yan pa ang ikinakabahala ko, anak. Ang panganib na dala ng aswang sa baryo natin. Hindi nakukontento sa pagkain ng mga hayop sa gubat ang mga yon. Kaya ngayon ay nambibiktima na sila ng mga tao. Kaya nga po, delikado na kay Maki. Lalo na't ang libangan pa naman niya ay gumala po sa gubat. Paano kung makasalubong niya ang aswang? Tapos wala yung taong paniki na nagligtas sa kanya. Itay, baka kung anong gawin sa anak ko, hindi ko kayang mawala si Maki. Sa pag-iisa ni Maki ay hindi maalis sa isipan niya ang tungkol sa taong paniki na nakita. Kauri niya yon at marami siyang ibig malaman. Kaya ang tanging nais niya ay makita itong muli. Samantala, alamin natin at kilalanin si Elias na nagligtas kay Maki mula sa pagsugod ng mga aswang. Namamahay sa isang lungib sa gubat si Elias Paniki. Pinili din niyang lumayo sa ingay at gulo ng mga tao sa kapatagan. Mas gusto niya ang katahimikan. Kaya sa gubat niya, piniling manirahan. Yun nga lang, dahil sa pagdating ng mga aswang, ay nagdala ito ng ligalig sa gubat. Maging ang mga ligaw na hayop na dating malayang gumagala ay nabulabog. Dahil sa pag-atake ng mga ito, hinuhuli nila ang mga ligaw na hayop upang gawing pagkain. Subalit may mga pagkakataong hindi napapawi ang taglay na gutom at uhaw ng mga aswang. Kaya humahanap sila ng tao para gawing biktima at mapawi ang kakaibang gutom at uhaw na nararamdaman. Dahil sa naging karanasan ni Maki
ay pinagbawalan muna ni Lourdes na gumala ang anak. Sinunod naman yon ng bata nang pakiusapan niya. Sa araw na yon ay nakatakdang maglaba ng kanilang mga damit si Lourdes. Naiwan sa bahay ang bata. Habang naglalaba sa talon, sa gitna ng gubat si Lourdes, ay pakiramdam niya may mga matang nakasubaybay sa kanya. Hindi siya mapalagay habang kinukusot ang mga damit. Nakaramdam ng takot si Lourdes, lalo na't naaalala nito ang aswang na sinabi ng kanyang anak na nakaengkwentro. Kaya minadali ni Lourdes ang kanyang paglalaba. Itinabi niya ang dala niyang palo-palo para kung sakaling may aswang na biglang bumulaga sa kanya, ay agad niyang gagamitin ang palo-palo para ipukpok sa aswang. Saglit pa ay nakarinig muli ng ingay si Lourdes. Tila tunog ng maliit na bato na gumuho dahil sa may mabigat na dumagan. Napatayo siya sa pagkakaupo at agad na hinawakan ang palo-palo. Iginala niya ang kanyang mga mata. Hinahanap ang panganib na maaaring nakakubli lamang. Subalit sadyang wala siyang makita. Dahil halos tapos na rin siya sa paglalaba, ay dinampot na ang batya na pinaglagyan ng mga nilabhang damit. Nagmamadali ang kanyang bawat takbang. Kaya lamang sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang batong kanyang naapakan at gumalaw. Dahilan para mawalan siya ng balanse at tuluyang mabuwal. Bumagsak siya sa batuan. Tumilapon ang hawak na batya. Bumagsak ang katawan at ang ulo ay tumama sa isang malaking bato. Umagos ang dugo mula sa ulo ni Lourdes. Nawalan siya ng malay tao. Kung mararamdaman lang sana ni Lourdes mula sa mataas na damo, ay lumabas ang isang nilalang. Nilapitan ang walang malay na babae at binuhat ito. Sa bahay, naiinip na ang batang si Maki sa paghihintay sa kanyang ina. Ang sabi nito sa kanya ay hindi magtatagal at uuwi rin kagad pagkatapos maglaba. Kaya lamang umabot na ng hapon ay wala pa ang kanyang ina. Dumating na rin si Mang Amaro sa pagtatrabaho nito sa bukid. Kaya nagtataka na hindi inabutan sa bahay ang anak na si Lourdes. Sigurado ka ba, Apo, na maglalaba lang sa may talon ng inang mo? Opo, Lolo. May dala po siyang batya at maruruming damit. Eh bakit napakatagal naman yata? Oo nga po, Lolo eh. Nag-aalala nga po ako kay ina. Mabuti pa kaya ipuntahan na natin. Sige po, Lolo. Kukunin ko lang po yung maliit kong itak. Dahil kapwa nag-aalala na ang maglolo, kaya nagpasya na ang mga ito na puntahan si Aling Lourdes sa talon kung saan ito nagpunta para maglaba. Kaya lamang nang nasa talon na sila ay wala roon ang kanilang hinahanap. Sumisigaw pa si Maki at tinatawag ang pangalan ng ina. Kaya lamang sadyang walang sino mang naroon at wala ring sumasagot sa pagtawag ng bata. Nagaya ng umuwi si Mang Amaro nang marinig niyang tinawag siya ni Maki. Lolo Amaro! Bilis! Dali, may nakita po ako dito! Lolo Amaro! Nagmamadaling lumapit si Mang Amaro sa kanyang apo. Itinuro naman ng bata ang nagkalat na nilabhang damit at mga batya na dala ni Aling Lourdes. Ito po ang dalang batya at labahan ni ina. Mabaging langit. May nangyari kay Lourdes. Lolo, si ina! Nasaan po si ina? Huwag kang umiyak, Apo. Hahanapin natin ang inay mo. Baka po kung napano na siya, Lolo. Baka may aswang na po na biglang dumating at inatake siya tapos tinangay po siya. Hindi na nakasagot si Mang Amaro sa sinabi ng apo dahil posibleng ganun nga ang nangyari.
Kung talagang tinangay si Aling Lourdes, saan naman kaya siya dinala ng mga aswang? Samantala, mali ang iniisip ng maglolong Amaro at Maki dahil hindi aswang ang kumuha kay Aling Lourdes. Nasa loob ng isang yungib ang babae at inaalagaan siya ni Elias Paniki. Siya ang kumuha kay Lourdes nang mawalan ito ng malay dahil sa pagkakabagok ng ulo sa isang bato. Mabuti naman at nagkamalay ka na. Sino ka? Huwag ka lalapit sa akin. Awa ka. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Pero, bakit ganyan ang itsura mo? Isa akong taong paniki, pero hindi masamang nilalang. Bakit ako narito? Nasaan ako? Andito ka sa tirahan ko. Iniligtas kita kanina dahil nawalan ka ng malay. Ginamot ko na rin ang sugat mo sa ulo. Oo nga. Masakit pa rin ang ulo ko. Masaya akong nakita ka muli, Lourdes. Lourdes? Tinawag mo akong Lourdes? Oo, yun ang pangalan mo, hindi ba? Ewan ko. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Wala akong matandaan. Wala kang maalala? Kung ganun nakalimutan mo kung sino ka, kung saan ka galing o kung may pamilya ka. Ewan. Basta, wala akong maalala. Lungkot ang naramdaman ni Elias Paniki sa sinapit ng babaeng kanyang tinulungan. Sana nga lamang ay may naaalala pa ito para maging madali sa kanya ang lahat ng gusto niyang sabihin kay Lourdes. Nagugutom ako. Elias. Elias ang pangalan ko, Lourdes. Gusto kong kumain, Elias. Sige, hahanap ako ng makakain natin. Dito ka lang at babalik din kagad ako. Samantala, hindi na mapalagay sina Mang Amaro at Maki sa pagkawala ni Aling Lourdes. Ang hinala nila, tinangay ito ng mga aswang. Subalit hindi nila alam kung saan ito hahanapin at pupuntahan. Lolo, tayo na pong umalis. Hanapin natin si Ina. Baka po kung ano na nangyari sa kanya eh. Hindi tayo maaaring basta umalis nang walang tiyak na pupuntahan, Apo. Eh paano po natin hahanapin si Ina? Hihingi tayo ng tulong, Apo. Makikipag-usap tayo sa isang manghuhula. Baka may maitulong siya sa atin para malaman kung ano ba talaga nangyari sa inay mo at kung nasaan siya ngayon. Dumayo ang maglolo sa kabilang baryo kung saan ay may kilala si Mang Amaro na isang manghuhula. Ginamitan ng bara na tinatawag na tarot card at may mga kakaibang uri ng makulay na bato ang manghuhulang si Apo Mando upang alamin ang kalagayan ni Aling Lourdes at kung buhay pa ba ito. Positibo naman ang naging resulta nun. Tiniyak ni Apo Mando na buhay pa si Aling Lourdes at nasa isang tagong lugar. Ayon din sa manghuhula ay hindi naman talaga malayo ang kinaroroonan nito, kundi nasa isang madilim na lugar. Subalit ligtas roon ang anak ni Mang Amaro. Wala rin ito sa lungga ng mga aswang, kundi isang kakatwang uri ng nilalang ang nag-aalaga rito na hindi matukoy ng manghuhula kung ano. Hindi ito makabalik dahil sa pagkakaroon ng karamdaman. Bagamat hindi masabi ni Apo Mando ang mismong lugar kung saan naroon si Aling Lourdes. Basta ang tiniyak nito ay naroon lang sa gitna ng gubat. Umuwi na puno ng pag-asa ang maglolo dahil natiyak nilang buhay pa ang ina ni Maki. Dapat nilang malaman kung nasaan ito at mabawi sa nilalang na nag-aalaga. Lalo na meron pala itong sakit ayon sa hula ni Apo Mando.
Dahil may trabahong pinagkakaabalahan si Mang Amaro, kaya kinukulang siya ng oras sa paghahanap sa anak. Kailangan din niyang magtrabaho upang may makain sila ng kanyang apo. Ang tanging maluwag sa oras ay si Maki. Kaya nagpasya ang bata na hahanapin niyang mag-isa ang kanyang ina. Hindi niya maaaring iasa lang sa kanyang lolo ang paghahanap. Nang sumunod na araw ay umalis na si Mang Amaro upang gawin ang kanyang mga obligasyon sa bukid, at sa hapon naman ay hahanapin niya ang anak na si Lourdes. Hindi ipinaalam ng bata sa kanyang lolo ang plano niyang hanaping mag-isa ang ina, dahil hindi rin siya papayagan ito, lalo na nga't lumalaganap na rin ang aswang na bigla na lamang sumusulpot sa kung saan. Malakas ang loob ng bata dahil para yun sa kanyang ina. Tinitiyak lamang niya na tuwing aalis siya ay dala niya ang maliit niyang itak na ginawa ng kanyang lolo para maging proteksyon. Samantala, sa lugar na kinaroroonan ni Lourdes, wala pa ring maalala ang babae, sanhi ng aksidenteng nangyari sa kanya. Hindi naman siya pinababayaan ni Elias. Alagang-alaga niya ito. Pinaghahanda ng sariwang prutas at ipinagluluto ng pagkain. Ayoko na, Elias. Busog na ako. Kailangan kumain ka ng marami para bumalik kagad ang lakas mo. Hindi lamang lakas ang kailangan bumalik sa akin, Elias. Gusto ko rin bumalik na ang alaala ko para makauwi na rin ako sa amin. Ang totoo ay kayang-kaya naman ibalik ni Elias si Lourdes sa tirahan nito. Alam niya kung saan ito ihahatid dahil matagal niya nang nasusubaybayan ang buhay nito. Kaya nga lang, mas gusto niyang kasama ang babae at nakikita ito sa araw-araw. Sinamantala niya ang pagkakataong yun na wala itong maalala upang hindi makauwi at manatiling kasama niya. Dahil nga porsigido si Maki na makita ang kanyang nawawalang ina, kaya mag-isa siyang lumakad sapagkat alam niyang may mga yumib sa gubat, kaya naisip niya na posibleng doon itinago ng nilalang na sinabi ni Apo Mando ang kanyang ina. Bahala na. Kailangan makita ko si ina. Sana wala akong makasalubong na aswang sa paghahanap ko. Kung sakaling may makita akong aswang, hindi ko siya aatrasan. Gagamitin ko tong dala kong itak. Buo na ang loob ng bata. Mas mahalaga sa kanyang matagpuan ang minamahal niyang ina kaysa ang magpadaig sa takot. Subalit gaya ng ikinakabahala ni Maki sa kanyang paghahanap, habang naglalakad sa gitna ng gubat, ay may naramdaman siyang tila sumusunod sa kanya. Ngunit ang ingay na yon ay galing sa ilalim ng lupa na kanyang nilalakaran. Napahinto ang bata sa kanyang paglalakad. Ano kaya yun? Parang kanina pa merong sumusunod sa akin ah. Baka ang aswang yun. Pero bakit galing sa ilalim ng lupa? Imposible naman. May kabang nararamdaman ang bata, subalit ipinagpatuloy pa rin niya ang kanyang paglalakad. Hanggang ang ingay na tila galing sa ilalim ng lupa ay naramdaman niyang humarang sa kanyang daraanan. Kitang-kita ni Maki ang paggalaw ng lupa sa kanyang harap, gilid at likod. Tatakbo sana ang bata, subalit bago pa siya nakatakbo ay iniluwa ng lupa ang tatlong aswang na pumaikot sa kinatatayuan ng bata. Nakakatakot ang anyo nito. Nagtayuan ang balahibo ni Maki sa kaba dahil nga may taglay na pakpak na gaya ng sapaniki. Ang bata, ikinumpay niya yun upang lumipad papaitaas at matakasan ang panganib
na nasa kanyang harapan. Lumipad si Maki, kaya lamang hindi siya nagtagal sa paglipad, kundi agad na napagod. Kaya naman, bumagsak ito. Sinugod siya ng mga aswang na galing sa ilalim ng lupa. Dinaluhong nila ang batang Paniki. Ngunit bago pa nila magawan ng masama si Maki, ay tuluyan itong mapahamak, ay biglang dumating naman si Elias Paniki. Hinarap nito ang mga aswang. Siya ang nakipagpambuno sa mga ito. Pinanood lamang yun ni Maki dahil ang atensyon ng bata ay naroon sa panonood ng pakikipaglaban ni Elias Paniki sa mga aswang. Hindi nakita ng bata ang paglitaw ng isa pang aswang mula sa kanyang likuran. Bigla nitong sinunggaban ng bata. Napasigaw si Maki dahil tinangay siya ng aswang na dumating. Narinig naman ni Elias Paniki ang paghingi ng tulong ni Maki. Iniwan niya ang pakikipaglaban sa mga aswang upang tulungan ang bata at iligtas sa aswang na kumuha rito. Habang bitbit ng halimaw si Maki, ay pilit na lumalaban ang bata. Hawak niya ang itak na lagi niyang daladala. Nagalit ang aswang dahil sa katapangan ng bata, kaya inihagis niya si Maki. Hindi kinaya ng pakpak ni Maki ang bilis ng pagkakahagis sa kanya. Hindi niya kagad na ikampay yun, kaya bumagsak siya at nawalan ng malay. Lalong nagwala sa galit si Elias Paniki nang makita ang ginawa. Kaya sinunggaban nito ang aswang na bumitbit kanina sa bata at hindi niya ito tinigilan hanggang sa hindi niya napapatay. Nang mapatay niya ito, ay nagsipagtakas na rin ang iba pang mga aswang. Awang-awa na nilapitan ni Elias Paniki ang bata na walang malay. Hindi ka dapat mamatay. Binuhat ni Elias Paniki ang bata. Dinala niya ito sa lugar na kanyang tirahan kung saan naroon din si Lourdes. Walang malay si Maki nang dalhin ito ni Elias Paniki. Aba, may dala kang bata. Sino siya? Hindi mo siya nakikilala. Hindi. Teka, bakit ba? Dapat ba kilala ko siya? Hindi na sinagot pa ni Elias ang tanong na yon ni Lourdes. Dahil hindi nakilala ng babae si Maki, ibig lang sabihin ay namamalagi pa rin ang kondisyon ni Lourdes. Wala pa rin itong maalala sa mga nakaraan niya. Kumuha ng sari-saring halamang gamot si Elias para gamutin si Maki. Kailangan magkaroon ito ng malay. Hindi rin siya papayag na may masamang mangyari sa batang mahalaga sa kanya. Hindi maaari. Ngayon lang tayo magsasama, Maki. Hindi ka dapat mawala. Gusto ko pang makapiling ka. Anak ko. Yun ang tanging nasambit ni Elias habang nakatingin kay Maki na kanyang anak. Ginagawa niya ang lahat upang tulungan itong maibalik ang malay. Si Elias Paniki, ang tunay na ama ni Maki. Siya ang lalaking minahal at nakarelasyon noon ni Lourdes na laging pinupuntahan sa may kuweba. Subalit hindi gaya ng anyo ngayon ni Elias Paniki ang lalaking minahal ni Lourdes, kundi isang lalaking gwapo at hindi nakakatakot ang anyo. Sapagkat ang katotohanan ay kayang baguhin ni Elias Paniki ang kanyang anyo. Magagawa niyang baguhin ang anyo gaya ng isang pangkaraniwang tao. Kahit pa ang tunay niyang katauhan ay isang taong Paniki. Ang itsura ni Maki ay nakuha niya sa kanyang ama. May taglay na kakayahan si Elias para ang anyo niya ay baguhin gaya ng pangkaraniwang tao o kaya naman ay maging anyo ng isang taong Paniki. Dahil yun sa taglay na kwintas ni Elias, isang kwintas na may mutya
mula sa ngipin ng isang dambuhalang paniki at lagi yung suot ni Elias. Kawawa naman ang batang yan. Sana magkamalay na siya. Huwag kang mag-alala, Lourdes. Magkakamalay na siya. Mabisa ang kinatas kong halamang gamot na ipinampunas ko sa katawan niya at ipinatak sa bibig niya. Salamat. At iniligtas mo rin siya, Elias. Oo, Lourdes. Dahil hindi ko siya maaaring pabayaan. Tignan mo nga pala siyang mabuti. Wala ka pa rin bang naaalala habang pinagmamasdan mo ang mukha ng batang yan? Napakunot ang noo ni Lourdes na tila ba nag-iisip. Subalit nakaramdam lamang ng pananakit ng ulo ang babae. Wala pa rin akong maalala. Saka sumasakit ang ulo ko kapag pinipilit kong isipin ang nakaraan ko. Huwag mo nang pilitin, Lourdes. Baka makasamalan sa'yo. Siguro, darating din ang tamang pagkakataon para maintindihan mo ko at maalala mo ang lahat sa'yo. Sana nga, Elias, dahil nahihirapan na rin ako. Maya-maya pa ay gumalaw ang kamay ni Maki. Nagkakaroon na siya ng malay. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ay ang una niyang nakita ay si Elias. Ganun na lamang ang kasiyahan nito na may pagtataka. Mang Elias, kayo po nagligtas sa akin sa mga aswang? Oo, Maki. Saglit pa ay nakita nito na naroon ang inang si Aling Lourdes. Ina! Ina, nandito ka! Salamat po at nakita na rin kita, Ina! Biglang niyakap ni Maki na may kasabikan si Aling Lourdes. Takang-taka naman ang babae sa ginawa ng bata. Inalis niya ang braso ni Maki sa pagkakayakap. Sandali! Teka lang, bata. Bakit mo ako niyakap? At tinawag mo pa akong ina? Sino ka ba? Ina? Ano po nangyayari sa inyo? Bakit ganyan po ang sinasabi niyo? Hindi niyo po ba ako nakikilala? Ako po to si Maki. Anak niyo po ako. Maki? Anak ko? May anak ako? Pero wala akong matandaan. Mang Elias, ano pong ginawa niyo sa ina ko? Bakit po siya ganyan? Maki, makinig ka. Wala akong ginawang masama sa kanya. May nangyari sa kanya. Nabagok ang kanyang ulo sa isang malaking bato habang naglalabas siya sa may talon. Dahil doon, nakaapekto yun sa utak niya at wala siyang maalala. Kaya kahit ikaw, hindi kanya kilala. Hala, paano po yun? Gagaling pa po ba siya, Mang Elias? Ewan ko. Siguro naman babalik din ang alaala niya. Kung kailan, hindi ko lang alam. Mang Elias, salamat po pala sa inyo. Iniligtas niyo po ang buhay namin ng aking ina. Ginagawa ko lang kung ano ang tama. Tungkulin ko ring pigilan ang paglaganap ng kasamaan at lipulin ang mga aswang. Talaga po? Kaya pala galit po kayo sa kanila eh. Dahil talagang perwisyo sila. Pati mga taong paniki ay inaakala ng mga tao na masasama. Dahil yun sa kanila. Kaya nga naubos sa mga taong paniki dahil sa kagagawan ng mga aswang na yun. Iilan na lamang kaming nagtatago sa mga tao. Katulad mo, Maki, inilayo ka ng lolo at inay mo dahil ayaw nilang husgahan ka ng mga tao at pag-isipan na isang masamang nilalang. Opo, Mang Elias. Kaya okay lang po sa akin yun. Pero syempre po, gusto ko rin po mabuhay gaya ng ibang bata. Ang makipaglaro sa kapatagan at magkaroon ng mga kaibigan. Naiintindihan kita, Maki. Mang Elias, bakit po kaya ganun? Ang alin, Maki? Hindi po ako natatakot sa inyo tapos para pong matagal ko na po kayong kakilala. Siguro po dahil katulad niyo ako. Sabi kasi ni Ina, pinaglihi niya po ako sa taong paniki. Kaya ganito po ang itsura ko. Pero hindi malas
ang maging katulad mo, Maki. Huwag na huwag mong iisipin yun. Hindi tayo salot. Pero sana po, bumalik na po kagad ang alaala ni Ina para makauwi na rin po siya. Kasi po, nag-aalala na po sa kanya si Lolo Amaro. Naku, oo nga pala. Baka hinahanap na rin po ako ng lolo ko. Pero hindi ka pa maaaring umalis dito. Baka di pa gaanong maayos ang kalagayan mo. At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi. Kung nagustuhan ninyo ang karanasang ito, huwag kalimutan ang Sigaw sa Dilim, ang tahanan ng mga kwentong nag-iiwan ng takot at tanong sa inyong isipan. Mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang marinig ang mga bulong ng dilim. Hanggang sa muli. Ingat kayo sa gabi, sapagkat hindi lahat ng ingay sa dilim ay guni-guni lamang.